Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, sa linggong ito, ipinagdiriwang din natin ang World Mission Sunday. Naalaala nyo ang brown envelope na iniaalay nyo? Bahagi yon ng ating pagdiriwang ng World Mission Sunday. At sa pagdiriwang na ito, tayo ay inaanyayahan ng ating simbahan na ating ipagdasal ang ating mga misyonerong, lalo-lalo na ang mga misyonerong nasa ibang bansa, mga bansang hindi pa bukas upang tanggapin ang ating buhay pananampalataya. Hindi madali ang kanilang pagmimisyon doon. Marami sa kanila ang nakakaranas na mga pag-uusig at mga kahirapan. Ang ating mga dasal ang nagpapaalab ng kanilang puso at ng kanilang pag-ibig sa Diyos upang ipalaganap ang mabuting balita, ipadama ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at makahirapan na kanilang nararanasan. Kaya ipagdasal natin ang ating mga misyonero sa buong daigdig, lalong-lalo na ang nakakaranas na maiba't ibang uri ng mga pagsubok, makahirapan at mapag-uusig sa kanilang buhay paglilingkod. Sa mga malalaking simbahan, mayroong mga pag-aalay ngayon ng brown envelope at ang financial na pag-aalay ay bahagi ng ating pagsuporta sa ating mga misyonero na naglalaan ng kanilang buhay upang ipahayag ang magandang balita. Sa pagdiriwang din natin ng World Mission Sunday, tayo din ay pinaalalahanan na tayong lahat ay mga misyonero. We are all missionaries. Naalaala nyo ba noong kayo ay binyagan o noong kayo ay nagpabinyag sa inyong mga anak? Di ba pinapahiran ng langis ang ulo ng binibinyagan? Bakit hindi sa pisngi? Bakit hindi sa kamay? Bakit hindi sa tiyan? Bakit hindi sa paa? Bakit nasa ulo pinapahid ang langis? Pinapahira ng langis sa ulo upang hindi natin makakalimutan na tayo ay tinatatakan na tayo, mga bininyagan, ay mga misyonero. At habang pinapahid ang langis sa ulo ng binibinyagan, naalaala nyo ang sinasabi ng pari? Sigurado ko hindi nyo naalaala. Kasi yung iniisip nyo nung kayo ay binibinyagan, nasaan na si Ninang? Nasaan na si Ninong? O ano, preparado na ba ang hinahanda sa bahay? Kasi wala tayo doon. Subalit, noong pinapahiran ng langis ang ulo ng binibinyagan, sinasabi ng pari, ikaw ay nakikipagkaisa sa misyon ni Kristo bilang hari, pari, at propeta. Ibig sabihin, tayong lahat ay mga hinirang na mga misyonero. Ibig sabihin, hindi lang kaming mga pari, hindi lang ang mga madre, hindi lang ang mga relihiyoso at relihiyosa ang mga misyonero. Tayong lahat ay binigyan ng responsibilidad upang ipahayag natin ang magandang balita at ipadama natin ang pagmamahal at kagandahang loob ng Diyos. At sino ang mga unang misyonero? Sino ang unang mga misyonero? Nakalimutan nyo. Kayong mga magulang
ang unang mga misyonero. Bakit? Kasi iyan ang isa sa inyong mga pangako nung tinanggap ninyo ang sakramento ng kasal. Noong kayo ay ikinasal, kayo ay nangako. Naalaala nyo ang inyong pangako nung kayo ay ikinasal? Hindi din. Kasi lumilipad ang inyong isipan habang kayo ay ikinakasal. Hindi nyo alam kung ano hindi nyo maintindihan kung ano ang inyong nararamdaman. At marami kayong iniisip habang kayo ay ikinakasal. Di ba nung kayo ay ikinakasal, tinatanong kayo ng pari, Pedro, iniibig mo ba si Maria? Sumasagot naman si Pedro, opo, Padre. Tapos, Maria, ikaw, iniibig mo ba si Pedro? Sumasagot naman si Maria, opo, Padre. Ano ang katapusang tanong ng pari? Pedro at Maria, nakahanda ba kayong akayin ang mga anak na ipagkaloob sa inyo ng Diyos upang sila ay maging mabuting Kristiyano? Yan ang naghawakan pa nga kayo ng kamay ng iyong asawa. At iyan ang katapusang tanong ng pari. Pedro at Maria, nakahanda ba kayong akayin ang inyong mga anak na ibigay o ipagkaloob sa inyo ng Diyos upang sila ay maging mabuting Kristiyano? At kayo ay sumagot, opo, Padre. Una buntis. Tapos nanganak, nagpabinyag. Naalaala nyo uli yung ipinangako nyo sa binyag. Hindi nyo pa rin uli naalaala. Ang tanong sa inyo ng pari, mga magulang, nakahanda ba kayo na itong anak na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ay akayin at sumunod sa mga utos at turo ni Kristo? At sumagot kayo, opo, Padre. Subalit, nakakalungkot, mga minamahal na kapatid. Mag-first communion na, 9-year-old ang inyong anak, hindi marunong mag-sign of the cross. Mag-first communion na ang inyong mga anak, 10-year-old, hindi marunong magdasal ng Ama namin at Aba Ginoong Maria. Nasaan na ang misyonero na nangako na akayin at turuan ang mga anak na mamuhay bilang mabuting Kristiyano. Tinuruan yung sumayaw ng otso-otso, subalit hindi nyo tinuruan mag-sign of the cross. Isang hamon sa atin na kung ginampanan lang ng mga magulang ang kanilang responsibilidad bilang mga misyonero sa loob ng tahanan, wala na siguro si Jess at si Marby na katikista sa maeskwelahan. Kasi natuto na ang mga bata sa loob ng tahanan kung sino ang Diyos at kung paano ang manalangin. Dahil hindi nagampanan ang pagka-misyonero, tumawag uli tayo ng mga misyonero, mga katekista, upang magturo sa ating makabataan, upang turuan sila tungkol sa ating Diyos at sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga, ang World Mission Sunday ay nagpapaalaala sa atin na ang unang mga misyonero ay walang iba kundi kayong mga magulang. At tayong lahat, mapabata o mapamatanda, babae o lalaki, may pinag-aralan o wala, taxi driver o anong uri ng trabaho ang meron tayo, pwede tayong maging misyonero. Naalaala ko tuloy ang aking 9-year-old na bata na isang sakristan sa isang simbahan na kung saan ako ay na-assign. Siyempre, itong mga bata, itong masakristan, tinuturuan sila ng ating buhay pananampalataya. Kahalagahan ng ating buhay pananalangin. One time, sabi ng kanyang mama, Father, talagang nasya kami sa aming anak. Habang kami ay kakain kami, sabi niya, yung papa niya biglang
biglang kumuha ng pagkain sa kanyang pinggan. Tapos yung anak namin, sinabihan yung papa niya, "Papa, before we eat, let us pray first." Ang bata na 9-year-old ay naging misyonero sa kanyang papa sa pamagitan ng pagpapaalaala na bago kumain ay kailangang manalangin. Sana ganon din tayo. May mga taxi driver ako na nasasakyan na naging misyonero sila. Bawat daan namin sa mga simbahan ay hinahaplos nila ang rosary at sila ay nagsa-sign of the cross. Sabi ko, misyonero itong taxi driver na ito. Kasi sa pamagitan ng pag-sign of the cross, makita ng kanyang pasahero na paalala na, Katoliko pala ito. Sa mga simple at ordinaryong pagsasabuhay natin ng ating buhay pananampalataya, ay pwede tayong maging misyonero. Dahil lahat tayo ay mga misyonero ng ating simbahan. At sana ang ating simbahan ay mga misyonero na kung saan instrumento na akayin ang lahat ng mga tao upang mapalapit sa simbahan at mapalapit sa Diyos. Subalit kung minsan ang Diyos ay mali ang itinuturo natin sa ating mga anak, sa ating mga apo. Pag umiyak ang inyong apo, ano ang sinasabi nyo? Hala, iyak ka dyan, magalit si Papa Jesus. Pag nagsisimba ang bata, pag tumatakbo-takbo, hala, pag makulit ka, magalit si Father. Paano pa lumapit ang bata kay Father? Kasi ang itinuturo nyo sa bata, si Father ay magalitin. Paano lalapit ang bata sa Diyos? Kasi ang itinuturo nyo sa Kanya, ang Diyos ay magalitin. Kaya hindi siya lalapit. Tapos hindi nyo pa dinadala sa simbahan, kailan nyo dalhin sa simbahan ang inyong mga apo at inyong mga anak pag high school na? Hindi mo na maaka yan. Ibig sabihin, habang maliit pa, pagkatapos ng kanyang binyag, palagi mo siyang dalhin sa simbahan. Kahit maliit pa siyang bata, dalhin sa simbahan upang masanay siyang pumunta ng simbahan at lumapit sa ating Panginoon. O tingnan mo, ang nagsisimba ngayon, nasaan ang ating makabataan? Mabuti andyan yung ating mga angels. Sinasanay sila na linggo-linggo, maglilingkod sila sa Panginoon. Di ba tayo na narito, nasanay tayo na noong bata tayo, palagi tayong dinadala ng ating mga lolo at lola at ng ating mga magulang. Ang susunod sa atin, saan na? Kasi hindi sila nasanay. Hindi natin sila dinadala kasi sabi natin, makulit, maingay, o kung ano-ano pa ang ating rason. Ikailan natin sila dadalhin. Kaya hindi sila nasasanay. Kung wala tayong nakikitang makabataan na sa mga simbahan, kakaunti na lang. Kasi hindi natin sinasanay ang ating makabataan na pumunta ng simbahan at lumapit sa ating Panginoon. Tumawag sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. At sa ating mga pagbasa, lalo-lalo na sa ating Ebanghelyo, simple lang ang paalaala sa atin ng ating Ebanghelyo. Ang paalaala sa atin ng ating Ebanghelyo na tayo ay mamamayan ng mundo at ng langit. At bilang mamamayan, kailangan responsable at mabuti tayong mamamayan. At paano natin maipahayag na tayo ay mabubuting mamamayan sa pamagitan ng pagtupad at pagsagawa ng ating mga responsibilidad at mga gawain. At sabi ng ating Ebanghelyo, ang pagiging mabuting mamamayan ng mundo at ng langit ay hindi sana magtutunggali. Bagkus ito'y
palaging kabahagi ng ating buhay. In short, parang sinasabi sa atin na ibigin natin ang Diyos at ibigin natin ang ating kapwa, ang ating mundo, ang ating daigdig. Ang pag-ibig natin sa ating daigdig ay pagpapahayag na iniibig natin ang ating Diyos. At itong pag-ibig na ito ay hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng sabihin, Diyos lang ang aking iibigin. Kaya linggo-linggo magsisimba ako, araw-araw magro-rosaryo ako. Lahat ng organisasyon ng simbahan ay aking sasalihan. Palagi akong manalangin. Bahala na hindi ako nagbabayad ng tax. Bahala na ang aking mga kapitbahay kung namamatay sila sa gutom. Importante, praise the Lord ako kanunay. Hindi pwedeng ganun. Hindi din pwede na, kapwa ko lang ang aking paglingkuran, ang barangay ko, aking paglingkuran. Kaya magpatakbo ako bilang barangay official para lahat ng mga nangailangan ay aking tutulungan. Bahala na kung kasal, binyag at libing lang ako makita sa loob ng simbahan. O kung kailan ko lang maalaala na manalangin at saka ako manalangin. Hindi pwede. Kailangan mabubuting mamamayan ng langit at ng mundo. May araw para sa pananalangin, may araw para sa paglilingkod. Ibigay ang para kay Cesar at ibigay ang sa Diyos ang para sa Diyos. Halimbawa, ilang oras sa isang araw? 24 hours. Ilang araw sa isang linggo? 7 oras, 7 araw. Ilang oras sa loob ng isang linggo? 24 hours times 7 days equals 168 hours. Sa 168 hours, sa loob ng isang linggo, ilang oras ang hinihingi ng Diyos para siya'y ating sambahin at pasalamatan? Ilagay natin 2 oras. Ilang oras ang para sa atin? 166 hours. Tingnan nyo, ilan ang nagbibigay ng 2 oras para sa Diyos? Ilan ang total population ng Cluster Faith? By 5,000? Wala pa nga tayong 200. Ibig sabihin, walang 1% ang nagbibigay ng para sa Diyos. Ang sa atin ay atin na, ang sa Diyos ay atin pa rin. At hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kagustuhan ng Diyos ay bigyan natin siya ng panahon at siya rin ay nagbibigay sa atin ng mabiyaya, siksik, liglig at umaapaw dahil lubos ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. So naway sa pamagitan ng banal na misang ito, mulit-muli, maging buhay tayo mga misyonero na ipahayag natin ang mabuting balita, ang kagandahang loob at pagmamahal ng Diyos. Naway maging instrumento tayo upang ipahayag natin na ibigay natin ang sa Diyos, ang para sa Diyos. Ibigay natin ang kay Cesar, ang para kay Cesar. Amen.